Bago tuluyang pumanaw si Stephen Hawking, may isang bagay siyang inamin na ikinagulat ng buong mundo. Isang ideya na buong buhay niyang pinag-isipan at sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, siya mismo ang nagkumpirma. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng kanyang huling pag-amin? Kaya tara alamin natin. Pero bago yan ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Si Stephen William Hawking ay ipinanganak noong January 8, 1942 sa Oxford, England. Eksaktong 300 taon mula nang pumanaw ang kilalang scientist na si Galileo Galilei. Sa panahong iyon nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya dinala siya ng kanyang mga magulang mula London papuntang Oxford para sa mas ligtas na lugar ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang ama na si Dr. Frank Hawking ay isang doktor na nag-aaral tungkol sa medisina at ang kanyang ina na si Isobel ay nagtapos din sa Oxford. Noong siya ay 8 years old, lumipat ang kanilang pamilya sa St. Albans, Hertfordshire. Tahimik ang kanilang buhay at mahilig silang magbasa ng mga libro sa halip na makipag-usap ng marami sa hapagkainan. Bilang bata, hindi palaging mataas ang kanyang grades pero napansin ng kanyang mga kaklase na may kakaiba siyang talino. Tinawag pa nila siyang Einstein. Noong siya ay 17 years old, nakapasa siya sa scholarship exam at nakapasok sa University College, Oxford. Pinili niya ang kursong Natural Sciences dahil wala pang mathematics degree doon. Kahit hindi siya palaging masipag mag-aral, nagtapos siya na may first class honors. Dahil dito nakapunta siya sa Cambridge para mag-aral ng PhD sa cosmology. At noong 1962, nagsimula siya ng kanyang PhD sa Cambridge. Sa panahong iyon, napansin niyang madalas siyang natutumba at nahihirapang kumilos. Nang siya ay sumailalim sa masusing pagsusuri, nalaman na mayroon siyang amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Ayon sa mga doktor, 2 taon lang ang itatagal ng kanyang buhay. Sa simula, labis itong nakalungkot at nakakatakot pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Nakilala at minahal din niya si Jane Wilde, isang estudyanteng nakilala niya bago siya na-diagnose. Nagpakasal sila noong 1965 at nagkaroon ng 3 anak. Sa Cambridge, nakipagtulungan si Hawking kay Roger Penrose. Pinag-aralan nila ang singularities o mga point sa kalawakan kung saan hindi na gumagana ang mga normal law ng physics. Kaugnay din nito, noong 1970, nagbigay siya ng bagong ideya tungkol sa black holes. Natuklasan niya na hindi sila lubos na madilim. Naglalabas sila ng energy na tinawag na Hawking radiation. Dahil dito, posible ring mawala ang isang black hole paglipas ng panahon. Ang ideyang ito ang isa sa pinakamahalaga niyang ambag sa agham. Samantala, noong 1979, siya ay naging location professor of mathematics sa Cambridge. Ito ay isang prestigious position na minsang hinawakan ng sikat na scientist na si Isaac Newton noong 1663. Kahit lumalala ang kanyang sakit, hindi tumigil si Stephen Hawking sa pagtuturo at pagtuklas. Gumamit siya ng teknolohiya para makapagsalita at makausap ang iba. Sa mga sumunod na taon, sumulat siya ng mga aklat na nagbigay kaalaman tungkol sa universe at nakarating sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Samantala, nung bata pa si Stephen, hindi naging madali para sa kanya ang pag-aaral. Nahihirapan siya sa English at iba pang subjects kaya para sa karamihan parang ordinaryong estudyante lang siya. Pero pagdating sa mathematics at science, dun siya talagang magaling. Sa murang edad, makikita na ang talino at interes niya sa mga bagay na may kinalaman sa agham. Pagsapit ng high school, mas lalo pang nakita ang kanyang husay. Sa edad na 17, nag-aral siya sa University College, Oxford kung saan nagsimula siya ng kursong physics. Malaki ang hamon para sa kanya dahil mabilis ang takbo ng pag-aaral doon at mahigpit ang competition. Noong unang taon niya, mababa ang naging resulta ng kanyang mga exams. Pero hindi siya sumuko. Mas lalo siyang nagsikap at ginamit ang kanyang matinding curiosity para matuto. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nakasabay at nakabawi. Natutunan niyang harapin ang hirap at gawin itong pagkakataon para maging mas mahusay. Pagsapit ng huling taon niya sa Oxford, malaki na ang ipinagbago niya bilang estudyante. Malalim na ang kanyang pag-unawa sa physics at malinaw na rin kung saan siya patutungo. Dito rin nagsimulang umusbong ang kanyang interes sa theoretical physics. Kahit mahirap at komplikado ito, lalo itong nakahuli ng kanyang atensyon. Ang pagiging unique at malawak ng larangang ito ang nagtulak sa kanya na mag-isip ng mas malalim. Sa Oxford, tuluyan nang nakita ang landas na magdadala sa kanya sa mas malalaking discoveries tungkol sa universe.
Si Stephen Hawking ay kakaiba kumpara sa karamihan ng estudyante sa Oxford. Habang ang iba ay abala sa paglabas at pakikihalubilo, siya naman ay mas tahimik at nakatuon sa kanyang pag-iisip. Mahilig siyang mag-isip ng math puzzles, magmuni-muni sa philosophy, at magtanong tungkol sa universe. Hindi siya kilala bilang popular na estudyante, pero nirerespeto siya ng mga kaklase dahil sa kanyang talino at malalim na interes sa agham. Sa unang taon niya sa University College, sinabi niya na ang coursework ay ridiculously easy para sa kanya. Kaya niyang matapos ang mga gawain kahit hindi siya sumisilip kung paano ginagawa ng iba. Ngunit hindi ibig sabihin na laging mag-isa siya. Unti-unti, nakisama rin siya sa iba at sumali sa boat club bilang coxswain, ang tao na nag-uutos at nagbibigay ng signal habang gumagalaw ang bangka. Kahit maliit ang kanyang katawan, ipinakita niya ang tapang at minsan ay pagiging palabiro habang pinamumunuan ng mas malalakas niyang katim. Dito rin nagsimulang lumawak ang kanyang pananaw tungkol sa agham. Naakit siya sa mga ideya ng mga great physicists gaya ni Albert Einstein at Werner Heisenberg. Pinakamalaking impluwensya sa kanya si Roger Penrose na nag-aral tungkol sa black holes at general relativity. Dahil dito mas lalo pang nabuo ang interes ni Stephen sa cosmology. At noong 1962, nagtapos siya sa Oxford na may first class degree in physics. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Cambridge para ipagpatuloy ang postgraduate studies. Doon nagsimula siyang pag-aralan ng singularities at ang pinagmulan ng sansinukob. Ngunit noong 1963, habang nasa Cambridge, dumating ang mabigat na balita. Katulad ng nabanggit ko kanina, siya ay na-diagnose ng amyotrophic lateral sclerosis o ALS na tinatawag ding Lou Gehrig's disease. Sinabi ng mga doktor na mahirap ang kanyang kalagayan at baka hindi siya mabuhay ng higit sa 2 years. Para kay Stephen at sa kanyang pamilya, ito ay isang napakabigat na pagsubok. Ngunit kahit mabigat ang hatol ng mga doktor na baka hanggang 2 taon na lang ang itagal ng kanyang buhay, hindi sumuko si Stephen Hawking. Sa halip na magpatalo, pinatindi pa niya ang kanyang dedikasyon sa pananaliksik. Ang sakit na amyotrophic lateral sclerosis o ALS na dapat pumigil sa kanyang pag-abot ng pangarap ay naging dahilan pa para mas umigting ang kanyang pagmamahal sa agham. Si Stephen ay hindi natakot sa kamatayan. Sa isa sa kanyang mga pahayag, sinabi niya, "I have lived with the prospect of an early death for the last 49 years. Dagdag pa niya, hindi siya takot mamatay ngunit hindi pa siya handang umalis dahil so much I want to do first. Sa mga salitang ito, ipinakita niyang mas malakas pa rin ang pagnanais niyang mag-ambag sa mundo kaysa sa takot na dala ng kanyang sakit. Sa Cambridge, lalo pang sumigla ang kanyang talino. Dito niya isinulong ang teorya tungkol sa black holes na nagdulot ng curiosity sa mga scientist. Sa halip na maniwala na ang black holes ay ganap na nakakulong at walang makatakas, ipinakita niya na may tinatawag na Hawking radiation. Isang uri ng enerhiya na maaring makalabas mula sa pinakamadilim na sulok ng kalawakan. Ang ideyang ito ay revolutionary dahil binago nito ang pananaw ng mga tao tungkol sa kalikasan ng universe. Bagaman unti-unting binabago ng sakit ang kanyang katawan, nanatiling buo at matalas ang kanyang isipan. Ang bawat araw ay hamon, mula sa kakayahang gumalaw hanggang sa kakayahang magsalita, ngunit hinarap niya ito ng buong tapang. Sa halip na limitahan ng kanyang mundo, mas lalo niyang pinalawak ang kanyang kaalaman. Sa kanyang huling mga taon, bago siya pumanaw, nag-iwan si Hawking ng isang malinaw na warning. Bagaman nakinabang siya sa tulong ng teknolohiya at artificial intelligence, dahil dito siya nakapagpatuloy sa komunikasyon at pananaliksik, nagtanong siya ng isang bagay na tumatak sa lahat. Ano ang mangyayari kung ang artificial intelligence ay lalampas sa kakayahan ng tao? Kung kaya na nitong matuto, magdesisyon at magkontrol ng hindi na natin kayang pigilan, hindi lamang niya ipinakita ang magandang imahe ng teknolohiya, kundi pinaalalahanan niya rin ang mundo na mag-ingat. Ang progreso ay mahalaga, ngunit dapat laging nakaugat sa pananagutan. Ang mga salita ni Hawking ay hindi basta warning, kundi isang paanyaya na mag-isip, kumilos at magdesisyon ng may pag-iingat at kabutihan para sa lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang paglalakbay ni Stephen. Dahil noong 1983, kasama niya ang physicist na si James Hartle, inilathala nila ang ideya na tinawag nilang no boundary proposal o Hartle-Hawking state. Ayon dito, ang space ay walang malinaw na simula at walang wakas. Para bang ang oras mismo ay hindi talaga nagkaroon ng isang point of origin, hindi ito basta nag-umpisa sa isang araw, kundi lagi na itong umiiral sa kakaibang anyo. Sa modelong ito, hindi raw nagsimula ang universe mula sa isang maliit na tuldok o singularity.
Sa halip nagmula ito sa isang rehiyon ng space-time na walang boundary. Ang ganitong pananaw ay lubos na nagbago sa tradisyonal na ideya tungkol sa Big Bang at sa mismong kalikasan ng oras. Samantala, hindi lang siya tumigil sa paggawa ng mga teorya. Ang kanyang mga ideya tungkol sa pagbuo ng universe, sa daloy ng oras, at sa pagsasama ng general relativity at quantum mechanics ay nagkaroon ng malaking impluensya sa science. Naging gabay ito sa mga eksperimento at sa disenyo ng mga teknolohiyang may kaugnayan sa cosmology. Kahit patuloy na lumalala ang kanyang karamdaman, hindi tumigil si Stephen. Nanatili siyang aktibo sa pananaliksik, patuloy na gumagawa ng mga bagong ideya at tanong na nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa tungkol sa ating universe. Dagdag pa rito, noong 1988, ipinablish niya ang aklat na A Brief History of Time. Dito, ipinaliwanag niya sa simpleng paraan ang mga complicated concepts katulad ng nature of time, origin of the universe, mga black hole, at ang paghahanap sa iisang teorya na maaaring magpaliwanag sa lahat. Ang aklat ay naging isang universal success. Umabot sa mahigit 9 million copies ang naibenta at naisalin ito sa maraming languages. Dahil dito mas nakilala si Stephen sa buong mundo at naging isa siya sa pinakamahalagang boses ng science sa kanyang panahon. Gayun din naman hindi maikakaila na higit pa sa kanyang mga teorya ang iniwan ni Stephen Hawking. Ang kanyang buhay at karir ay naging simbolo ng tapang, talino at katatagan. Sa loob ng maraming dekada, binigyan siya ng mga prestigious awards at certificates na nagpapatunay ng kaniyang malaking ambag hindi lamang sa agham kundi pati sa lipunan. Noong niyang 1974, tinanggap siya bilang Fellow of Royal Society, isa sa pinakamataas na karangalan na maaring makamtan ng isang scientist sa United Kingdom. Ang pagiging bahagi ng samahang ito ay tanda na ang kaniyang mga gawa at pananaliksik ay nakapasa sa pinakamahigpit na pamantayan ng science. Pagkaraan ng 3 dekada, noong 2006, ipinagkaloob sa kanya ang Copley Medal ng Royal Society. Ito ang pinakamatandang parangal sa agham sa buong mundo. Ibinigay din ito sa ilang pinakatanyag na scientist sa kasaysayan gaya ni Charles Darwin at Albert Einstein. At ang pagkakasama ni Hawking sa hanay na yon ay malinaw na patunay ng kaniyang kahusayan. Subalit bago pa man ito, noong 1982, iginawad sa kanya ang titulong Commander of the Order of the British Empire o CBE. Makalipas ang ilang taon, noong 1989, kinilala siya bilang Companion of Honor, isang napakabihirang titulo na ibinibigay lamang sa iilang personalidad na nag-ambag ng malaki sa bansang Britain. Hindi naglaon, noong 2009, natanggap niya ang Presidential Medal of Freedom mula sa Estados Unidos, ang pinakamataas na civil awards ng bansa. Ipinapakita nito na ang kanyang impluensya ay hindi lamang nakapaloob sa United Kingdom, kundi umabot din sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod pa rito, tumanggap din siya ng iba pang mahahalagang awards tulad ng Fundamental Physics Prize, Albert Einstein Award at ang Gold Medal ng Royal Astronomical Society. Ang mga gantimpalang ito ay kinikilala lamang sa iilang scientist na nakapagbukas ng bagong landas sa larangan ng physics at astronomy. Ngunit hindi natapos sa mga parangal ang pagkilala kay Hawking. Bilang pagpapatuloy ng kaniyang pamana, binuo ang Stephen Hawking Fellowship ng Cambridge Union. Layunin nitong ipagpatuloy ang diwa ng science, discourse at malayang kaisipan na siyang pinanindigan niya habang nabubuhay. Siya mismo ang unang naging recipient at nagbigay ng inaugural lecture para rito bago siya pumanaw. Pero bakit nga ba mahalaga ang mga pagkilalang ito? Ito ay sapagkat ang lahat ng parangal na tinanggap ni Stephen Hawking ay hindi lamang simbolo ng kaniyang katalinuhan. Ang mga ito ay patunay ng kaniyang katatagan bilang tao na hindi nagpatalo sa physical limitations. Kahit humarap siya sa sakit na unti-unting nagpahina sa kaniyang katawan, ang kaniyang isipan ay nanatiling matalas at malaya. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa milyon-milyong tao. Sa kabila ng kahinaan ng katawan, napatunayan niyang walang makakahadlang sa isang taong pursigido at puno ng dedikasyon. Ang kaniyang buhay at mga tagumpay ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa isip at sa tibay ng loob. At hanggang sa hinaharap, mananatili ang kaniyang pamana. Ang mga parangal at ang Stephen Hawking Fellowship ay magsisilbing gabay para sa mga bagong henerasyon ng scientist at leader ng lipunan. Upang mas makilala pa natin siya, palawigin pa natin ang tungkol sa kanyang personal life. Pagkatapos niyang matapos ang PhD sa Cambridge, mas naging makulay ang personal na buhay ni Stephen Hawking.
Noong 1965, pinakasalan niya si Jane Beryl Wilde, isang language student na nakilala niya habang nag-aaral pa siya. Naging katuwang niya si Jane hindi lamang sa buhay, kundi pati sa pagharap sa mga pagsubok na dumating kalaunan. Biniyayaan sila ng 3 anak, si Robert na ipinanganak noong May 1967, si Lucy noong November 1970 at si Timothy noong April 1979. Habang lumilipas ang mga taon, sinikap ni Jane na ituloy din ang kanyang pag-aaral. Tinapos niya ang kanyang PhD sa Medieval Spanish Poetry noong April 1981. Sa kabila ng pagiging busy sa buhay bilang asawa at ina, napanatili niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang academic achiever. Ngunit hindi naging madali ang pagsasama ni Stephen at Jane. Dahil sa lumalalang kondisyon ni Stephen at sa pangangailangan ng patuloy na pag-aalaga mula sa mga nurse at caregivers, nagkaroon ng tensyon sa kanilang pamilya. Unti-unti silang nagkahiwalay noong around 1990 at tuluyan ng nag-divorce noong 1995. Matapos nito, nagkaroon si Jane ng relasyon kay Jonathan Hellier Jones. Ngunit nanatili siyang nakasuporta kay Stephen lalo na sa mahahalagang sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng mabibigat na pagsubok na ito, pinatunayan niyang mali ang lahat ng predictions. Naging mabagal ang paglala ng kanyang kondisyon at nakapamuhay siya ng higit pa sa inaasahan kahit na may malalaking physical limitations. Pero unti-unti niyang nawala ang kakayahan na maglakad at naging dependent siya sa wheelchair. Kalaunan ay nawala rin ang kanyang boses. Sa halip na sumuko, gumamit siya ng speech generating device na kontrolado ng isang maliit na galaw ng kanyang pisngi. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nagawa niyang makipag-usap, magsulat ng libro at magbigay ng mga lecture. Bagamat mabagal ang proseso na umaabot ng ilang oras bago matapos ang isang pahayag, hindi siya tumigil sa pagtuturo at pananaliksik. Ang laban ni Hawking sa sakit ay nagsilbing halimbawa ng hindi matitinag na determinasyon. Sa parehong taon ng kanilang divorce, nakilala at pinakasalan ni Hawking si Elaine Mason, isang nurse at dating caregiver niya. Ikinasal sila noong September 1995. Sa una, nagbigay si Elaine ng bagong pag-asa at saya para kay Stephen. Subalit di nagtagal, lumitaw ang mga balita tungkol sa pang-aabuso sa kanilang tahanan. Bagaman kumalat ang usapan, maring itinanggi mismo ni Hawking ang mga akusasyon at itinuring na walang katotohanan. Pero matapos ang 11 years ng pagsasama, humantong din sa divorce ang relasyon nila ni Elaine noong 2006. Hindi na pinalawig ni Hawking ang usapan tungkol sa mga isyong nakapalibot dito. Sa halip, nakatuon siya muli sa kanyang trabaho at muling lumapit sa kanyang unang pamilya, kay Jane, sa kanilang mga anak at sa mga apo. Hindi naging madali ang personal na buhay ni Stephen Hawking. Matapos ang pagtatapos ng kanyang ikalawang pagsasama, nanatiling buo ang pagmamahal niya sa kanyang 3 anak na sina Robert, Lucy at Timothy. Inilarawan siya ng kanyang mga anak bilang isang ama na hindi kailanman bumitaw sa pagiging kasama at inspirasyon. Sa kabila ng kanyang sakit, pinuri nila ang tapang, ang pagkamausisa at higit sa lahat ang katatawanan na dala ni Stephen. Kahit limitado ang kanyang katawan, hindi niya ipinagkait ang kasiyahan sa kanyang pamilya at sa publiko. Kilala si Hawking sa kanyang talino, pero higit din siyang hinangaan dahil sa kanyang wit at humor. Kahit sa harap ng malubhang karamdaman, nakahanap siya ng paraan para magpatawa at magpagaan ng loob. Madalas niyang biruin ang kanyang sariling kalagayan. At ito ang naging susi para mas madali siyang lapitan ng tao. Sa kanyang mga interview at paglabas sa publiko, ipinakita niya na ang isang scientist ay maaari ring maging masayahin at palabiro. Maging sa mga palabas na tulad ng The Simpsons at The Big Bang Theory, ipinakita niya ang kakayahang magsalita tungkol sa seryosong agham habang nagbibigay pa rin ng tawa sa audience. Noong 1988, ipinablish ni Stephen ang librong A Brief History of Time. Ito ang nagdala sa kanya mula sa mundo ng agham, papunta sa puso ng mas nakararami. Sa aklat na ito, ipinaliwanag niya sa simpleng paraan ang mga complicated concepts tungkol sa ating universe, black hole at origin of time. Ang aklat ay nagbenta ng higit sa 25 million na copies at naisalin sa higit sa 40 languages. Isa ito sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging tanyag si Stephen, hindi lamang bilang physicist kundi bilang isang modern interpreter ng science. Pero kahit patuloy na humihina ang kanyang katawan, hindi tumigil si Hawking sa pagtuklas. Sa tulong ng makabagong teknolohiya tulad ng speech synthesizer na pinapagana lamang ng maliit na galaw ng kanyang pisngi, nakapagpahayag pa rin siya ng mga ideya at teorya.
Hanggang sa kanyang huling mga taon, pinagtuunan niya ng pansin ang quantum mechanics, cosmology at ang mga misteryo ng universe. Hindi siya pinigil ng sakit para magpatuloy sa pag-ambag ng kaalaman sa agham. Samantala, 10 days bago siya pumanaw noong March 14, 2018, natapos ni Stephen ang isang papel na pinamagatang A Smooth Exit from Eternal Inflation kasama ang kanyang co-author na si Thomas Hertog. Ang kanilang pag-aaral ay nakatuon sa ideya ng eternal inflation, kung saan sinasabing patuloy na lumalawak ang universe at maaaring nagbubunga ito ng maraming multiverse. Ngunit sa kanilang new model, iminumungkahi nila na maaaring hindi ganoon kakomplikado ang universe. Sa halip na infinite multiverse, iminungkahi nila ang isang finite at maayos na universe na mas madaling ilarawan sa pamamagitan ng science. Bagamat hindi ito isang personal na pag-amin, maituturing itong huling mensahe ni Hawking sa agham na kahit ang pinakamalaking tanong tungkol sa universe ay maaaring may mas simpleng kasagutan. Sa buong karir ni Stephen Hawking, nakilala siya hindi lang bilang genius pagdating sa physics kundi bilang mahusay na interpreter ng mahihirap na ideya. Sa mga librong isinulat niya at sa mga pananaliksik, nagawa niyang gawing mas accessible ang mga konseptong tulad ng black holes, ang origin of the universe at ang mismong nature of time. Ngunit bago siya pumanaw noong March 14, 2018, may iniwan siyang huling papel na nagbigay ng bagong direksyon sa diskusyon tungkol sa pinagmulan ng ating universe. Ang papel na ito ay may pamagat na A Smooth Exit from Eternal Inflation. Matagal nang pinag-uusapan ng mga scientists ang ideya ng eternal inflation. Ayon dito, matapos ang Big Bang, dumaan ang universe sa mabilis na paglawak. Ngunit ang paglawak na yon ayon sa teorya ay maaring nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon hindi lang sa ating universe kundi pati na rin sa iba pang mga posibleng mga universes. Sa madaling salita, maaring multiverse tayo. Kasama ang Belgian physicist na si Thomas Hertog, sinuri ni Hawking ang kahinaan ng traditional model ng eternal inflation. Ayon sa kanila, kung susundin ang nakasanayang paliwanag, lalabas na ang multiverse ay infinite at puno ng walang katapusang complicated structures. Ngunit para kina Hawking at Hertog, hindi ito makatotohanan. Iminungkahi nila na ang ating universe ay finite, maayos at hindi sobrang magulo. Sa kanilang salita, ito ay reasonably smooth and globally finite. Subalit hindi lang haka-haka ang suggestions ni Hawking. Sinabi nila na posibleng mag-iwan ng trace ang ibang universe sa Cosmic Microwave Background o CMB, ang sinaunang liwanag na naiwan matapos ang Big Bang. Kung may ibang universe na tumama o nakasalamuha ng atin, maaring may bahagyang pattern o kakaibang polarization na makikita sa CMB. Kahit napakahina ng signal na ito, posibleng makita ito sa hinaharap gamit ang mas advanced na deep space probes at sensitive instruments. Gayun din naman ang huling papel ni Hawking ay may dalawang mahalagang implikasyon. Una, nilimitahan nito ang ideya ng multiverse. Hindi ito isang infinite at fractal system, kundi mas maayos at finite, parang tamed multiverse. Ikalawa, ginawa niyang testable ang isang bagay na dati itinuturing na halos imposibleng mapatunayan. Sa pamamagitan ng obserbasyon sa CMB, may konkretong paraan upang tukuyin kung may bakas nga ba ng ibang universe.